Hello guys! Welcome to Everything Under the Same Moon, kung saan walang bawal pag-usapan. Third voice lang ako ngayon kasi medyo nahihilo. Oo. At ako naman ay may Singaw. Tama. So, kaya ang podcast natin ay ASMR na. Okay. Charis. Okay. Okay, so it's my birthday week. Oh my ako God. na nag-announce talaga. Oo nga pala. So, birthday ko nung December 2, nung Tuesday. Yes. So, nung Tuesday yung birthday ko. Pero, kasi pag pinalabas to, nung Tuesday na. Pero ngayon kasi, at the time of shooting, sa Tuesday pa. So, advance siya na medyo past. advance belated. Days of future past. Yes. X-Men ka ba? Oo. Dating lalaki. Hindi, ang tawag dito, hindi pa pala, wala pa pala yung topic. Wala pa. Sasabihin ko. Ako pa mag-introduce. Go. Introduce muna bago ko i-input yung sasabihin ko. Okay, sa episode na to, i-discuss natin. Medyo lang ako ngayon. Demure. Oo, kasi Kasi sa episode, masakit yung panga niya, guys. Ito yung masakit sa akin. Tumunog na yung pakainan. So sa episode na to, i-discuss natin ang matinding social pressure sa Pilipinas na magpatawad. Kailangan pala ulit yung mic. Oo, kasi parang hininaan mo pero nilapit mo, so sumabog naman. Oo nga, Ulitin mo ulit yung topic. So sa episode na to, i-discuss natin yung mga matitinding social pressure sa Pilipinas na magpatawad. So ano-ano nga ba yun? Una, charis, wala namang ganun. So lalo na sa loob daw ng pamilya, sa simbahan, sa society, at sa susunod si Tita. Love, joy, hope! Charis. Kahit pa ang pagpapatawad na ito daw ay may dagdag na sakit or magkakos ng mental peace sa biktima. So sa kulturang Pinoy na nagpapahalaga sa pakikipagbati at kapatawaran over anywhere else daw sa buong mundo. Kailan mo ba pwedeng sabihin, hindi ko na kayang patawarin o hindi na kita mapapatawad o hindi kita mapapatawad? Tanong na agad yan? Di pa naman. Introduction pa lang. Hindi, yun nga, since na-introduce mo na. Introduce pa lang tayo. Very close to my heart itong topic natin ngayon. Saktong-sakto sa birthday ko, no? And why is that? Kasi, isa to sa mga ino-overcome ko as a person, yung magpatawad talaga. Kasi, to be honest, to be honest kasi nahihirapan akong magpatawad talaga. Isa yan sa mga pinakahirap na hirap ako. For those who are following me, talaga, laging every year meron akong sinasabing parang this year I'll focus on ganto. I'll focus on ganyan. So, parang ilang years ko nang sinasabi na magfo-focus ako sa pagpapatawad pero hindi ko siya magawa. Pero you're working on it naman. Nakikita ko naman sa'yo. Ano na? You're working on it. Pero hindi Parang It still affects me. Ha? Innuendo. Ano yung may magamit lang na word. Uwido. Iba pala yun. Okay, go. Alam, go. Di ko pa naman tapos sa sinasabi mo. Hindi pa tapos. Sorry na medyo hilo ko sa antihistamine. Kaya akala ko tapos na. Hindi, yun nga. Gusto ko tong hindi naman ma-master. Ma-overcome. Masimulan. Yun talagang totoong pagpapatawad. Sa mga certain causes which is timely and relevant. Certain causes like HIV which is timely and relevant. HIV awareness. And then, sa mga certain na mga taong who did me wrong and hindi ko pa rin sila mapatawad after all those years. Yeah. And i-discuss natin kung bakit siguro na-feel mo yan and bakit na-feel ng mga maraming Pilipino or maraming tao yung ganong klaseng kapatawaran issues. Okay. Parang therapy na to. So, ang gagawin mo lang ngayon is pumikit ka lang. Parang naging therapy session. Kaya ko matulog. So, huwag kang pipikit eh. Okay, ito na. Go. So, ang una nating main topic is yung burden of pakikipagbati or reconciliation. So, dito... Reconciliation?
Pwede na yun. Sa school namin sa Balayan. Hirap na hirap ka. Hirap na hirap ka siya. Then, iniingatan ko, wag makagat yung singaw ko sa pisngi. Pero guys, sobrang laki na singaw niya talaga last time. Papakita ko ba? Magang-maga yung dito niyo. Pero buti may mefenamic acid naman. Ano na yun? Ayan na, babasahin mo na yun. So, ang una nating topic is yung burden daw ng pakikipagbate. So, ano nga ba yun? Ngayon, uusisain natin siya dito. So, yung una is yung pressure to accept. Ano nga ba ito, Enzo? So, ito yung feeling na especially after a religious holiday or family event, there is an intense expectation to be the bigger person and reconcile with someone who caused you pain. So, for example, the abusive relative, cheating partner, toxic friend, or in our own terms, magpakumbaba ka na lang. Para okay na ang lahat. Ano? Anong sasabihin ko dun? Ano yung, tama ba yun na magpakumbaba ka na lang every time na may kunwari gatherings? Hindi pa tapos, hindi. Hindi ko sure kung meron kang experience na ganito na parang sinabihan ka na, ikaw na lang yung be the bigger person, magpakumbaba ka na lang para okay ang lahat, wala nang gulo. Sa mga examples, sige, doon na ako mag-start. Kasi wala akong maisip na, wala naman parang ganitong eksena for me. Pero doon sa cheating partner, never na yan mangyayari sa akin. Kasi, hindi, never kong nakasama na yung mga exes ko kasi. Yung mga nag-cheat na. Oo, kasi right after ng eksena namin, na relationship namin, nagka-cut off talaga ako. Alam mo yan, mahilig ako mag-cut off ng toxic na tao. So yun yung mga di mo na na-forgive? Hindi ko alam kung siguro mas more on parang naiisip ko parang wala na lang akong pakialam. Pwede ba yun? Ayun. Yung parang hindi ko kasi masabi kung talagang finorgive ko or what. Pero ang mga natatandaan ko is may mga times na kunwari ako naman yung nag-cheat. Hindi pala kunwari, nag-cheat kasi ako dati. So, ang pinatawad ko doon is yung sarili ko. Parang ganun. Yung napatawad mo na. Oo. Tapos, yung ako naman yung na-cheatan, hindi ko matandaan kung finorgive ko siya. Para kasing, pag may tao kasing who did me wrong, parang hindi ko na para pagtuunan ng pansin kung papatawarin ko o hindi. Pag sa ex, ay pag sa partner. Tapos yung toxic friend, alam mo yan, pag once na naging toxic na, nagbibigay ako ng maraming chances, pero pag nasagad na talaga ako, cut off ka talaga sa akin. Kasi very understanding naman tayo. Ay, hindi ako tayo sali. Very understanding ako when it comes to friends. Sometimes nga, ikaw pa yung nagwa-warn sa akin about friends. Pero, anong warn? Ano wina-warn ko? Yung parang kunwari, medyo ganito, tapos parang dinedefend ko. Diba may mga ganong eksena na parang hindi naman binibigyan mo ng benefit of the doubt. Ayan, oo. Tapos ikaw parang parang kahit sobra doubt na. Parang ayun nga, lagi naman ako nagbibigay ng benefit of the doubt muna. Sabi ko kasi benefit of the doubt. Sabi mo, Sabi ko, kalapate. Kala ko na kala ko na bulol ka lang. So, ayun. Pero yung abusive relative, yun naman yung example. Huwag mo na lahat. Doon muna tayo sa cheating partner. Okay. So, sa cheating partner, sa sarili mo, hindi mo na ma-experience yun kasi lagi mong kina-cut off. Pero what if may kamag-anak ka or friend ka na merong cheating partner pero pinili na lang nilang patawarin? Ano yung parang mo doon? Say mo naman doon. Hirap na. Ayun yung sinasabi dito na hindi lang. So it's not about me. Oo. Parang kasi, laging it's not about me. Ikaw kasi gusto mo lagi pag-usapan sarili mo Medyo hindi, kala ko sa atin. Kala ko about hindi, para lang lumawak lang yung topic na hindi lang about sa'yo. Kasi baka mamaya okay. Akala nila wala naman tayong experience sa ganito. So, diba? May friend tayo na hindi ko sinusupport talaga yung, although hindi naman proven na nag-cheat yung partner. Hindi ko alam kung matatawag na partner. Pero, di ba hindi ko siya kinausap for a while? Kasi, I don't support yung nila,
yung dynamic nila. So, ayun, ganun lang ginagawa ko. You're still my friend. Pero, lalo na kung yung friend ko naman hindi naman toxic, mabait naman, talagang tanga lang, yung parang ganun. So, hindi mo nakatakausapin for a while. Para lang din hindi ko rin ma-influence yung friend ko sa mga bagay na baka naman mali ako. Kasi pwede rin yun baka naman sa akin ganito pero sa kanya pala may ibang pinapakita. Siya naman yung partner at the end of the day. It's not me. I'm just a friend na pwedeng magbigay ng advices. Parang ganun. So, ayun, di mo nakatakausapin for a while. So, yung yung pag sinabing magpakumbaba ka na lang dun sa part na yun, dun sa partner, kunwari, is I'm gonna take myself out of the picture. Kasi parang magka-chance sila na parang talagang and talagang baka naman kasi. Baka naman. Tsaka din, yung parang I mean, pag okay sa kanya tapos parang ganyan dito. Parang yung taong yun do not need to prove himself or herself to yung partner's niya, friends. Parang ganon. Hindi kasi diba yun, parang common thing din yun na parang ipoprove mo yung sarili mo sa ganito ganyan. Parang hindi. For me, hindi. Okay. So punta naman tayo doon sa abusive relative. So hindi lang naman to physical abuse. Meron ding mga emotional abuse. Utang abuse. Yan. So what if what if meron kang relative na super malakas umutang. Tapos sa situation na lang to ha. Hindi ko sinasabing totoo. What if meron kang relative na magaling umutang sa kahit sino, tapos inutangan ka din, tapos hindi ka binayaran, tapos sinabihan ka ng kung sino na magpakumbaba ka na lang. Be the bigger person kasi ikaw naman yung meron. I think hindi mag-a-apply sa akin. Bakit? Bakit? Wala, alam ko kasi yung sagot. Alam mo yung sasagot ko? Hindi mag-a-apply sa akin kasi nag-expect lang ako ng ibang sagot. Very particular ako sa mga pinapautang. And hindi ko naman sinasabing marami kaming pang-pautang. Minsan nga wala. Pero talagang pag pinautang ka namin, sa situation namin ngayon, it's purely out of love. Kasi we're struggling din ngayon Parang ganon. Ayun. And I think very mabibilang lang natin sa daliri natin kung sino yung mga papautangin natin. Parang ganon. Pero same goes for me din. Feeling ko. Hindi naman kasi tayo talagang yung super mag-i-indulge doon sa mga ganong dynamic. Tsaka napag-usapan natin before na pag mayamang-mayaman na tayo and talagang capable na tayo, hindi na utang yung ibibigay na lang natin kasi ayaw ko. Ayaw ko matarnish yung relationship dahil just because of money. Pera. Kasi nung college, may mga ganyan din ako sa halagang 100 piso lang. Kahit sabihin mong kahit magkano yung halaga. Wala naman yung sa halaga. Oo, sa pinag-usapan yun Ayokong masira talaga. Pagdating sa pera, ayoko talaga nasisira sa yung tao or ako sa tao. At saka pag ikaw yung nangutang, ikaw din yung magsabi sa tao na yun mo. I-remind mo na, may utang ako sa'yo. Kung di mo mababayaran, sabihin mo na, babayaran ko na lang to sa Kineme. Pero make sure na tapat ka na totoo yung due date mo. Kasi yung mga tao din naman na nagpapautang is may mga responsibilities. And nahihiya din yung iba. Minsan na maningil, di ba? Kaya sa tatay ko, tayo mga utang namin. Pag yumaman kami. Reminded na po kayo. Oo, tayo. Sensya na tayo. Okay. So yun, parang natapos naman na natin kagad yung unang topic Nag-iisip ng topic, Tagalog sa topic. Okay. So, next mini topic. Let's differentiate naman forgiveness and enabling. So, medyo tricky siya sa part na to. So, babagalan ko yung explanation. When does granting forgiveness simply allow the offender to repeat the cycle of harm without true accountability? The line between spiritual healing and emotional self-sabotage. Patatawarin o hahayaan na lang? Ano nga ba ang pinagkaiba nito? Tanong.
Teka lang, parang hindi ka sumagot sa kanina. Okay Ay, na. oo nga. Hindi, kasi, sige, tanongin mo ako. Kumusta ka? Hindi, yun nga, yung kaninang topic. Wait lang, bago tayo pumunta dyan. Batuhin mo ako ng topic na may Ako, paparelate. kunwari yung ganun yung nangyari sa'yo. Hindi, dun sa part kasi napapautang, feeling ko, Same lang tayo na parehas mind. na kasi kami ng Naging parehas. Naging ng mindset eh. Yung parang, basta nag-mix-mix na yung mindset namin. Kaya parang pag tinanong kita, alam kong gano'n din yung sagot mo. And then, tsaka sinabi mo naman pala kanina. Hindi, ayan, sa'yo ko itatanong yan. Sige. Patatawarin o hahayaan na lang. Ano nga ba ang pinagkaiba nito? I-dissect natin. Kailan nga ba nagiging enabling ang pagpapatawad? So, pag patatawarin. Parang Ay, Batanggen. pag hindi. Pag pinatawad mo ang isang tao, feeling ko, sa opinion ko lang to, is, bukal sa loob mo, may tumingiyaw ba? Dito sa loob. Si Kari yun. Ay, si Kagura. Okay. Ay, binibigyan mo yung tao ng chance na i-redeem yung sarili niya. Sa hahayaan lang naman is, parang kinalimutan mo na lang yung kasalanan. Tapos hinayaan mo lang siyang gawin yung bagay na yun. Pero hindi ka nagpatawad. Does that make sense at all? So, ganun yung thinking ko dun sa part na yun. Yeah. Nare-relate ko siya sa isang nangyari sa akin na wait lang, ang hirap na. Pero, sige, dagdag ko muna to. Mostly, ang nangyayari sa ating mga Pinoy is hinahayaan na lang. Hindi man natin kinokonsente kasi in a sense, hindi rin naman natin sinusuportahan yung ginagawa na mali nung taong yun. Pero hinahayaan lang natin kasi buhay niya na yun eh. Bahala na siya. Meron din tayong ganong culture eh. Bahala siya sa buhay niya kung anong gusto niyong gawin. Tsaka din yung yung sinasabing patatawarin ko na lang kasi kesa dalahin ko. Oo. Sinong talo? Di ba laging ganyan? Sinong talo kung sino yung nagdadala? At so parang kahit hindi nag-a-ask ng forgiveness yung tao, yung offender mo, pinapatawad mo na lang. Yun yung gusto ko matutunan. Kasi nagte-take talaga ako ng grudge. Nag-grudge ka? Hindi nag-hold pa, hindi pa na nagte-take. Nag-hold ako ng grudge na parang ang daming years kong in denial ako sa pag-hold ng grudge. Kasi sinasabi ko lagi, napatawad ko na yun. Pero bakit it is still lingering sa akin and it's bothering me. So, ibig sabihin, hindi pa ako fully nakapag-forgive. Tapos parang nagsha-shutdown na lang yung system ko na wag na lang isipin. Kasi nga, parang isipin ko forgive ko na pero maalala ko yung sakit ng ginawa sa akin or what. Tapos magagalit na naman ako. So parang parang hindi siya fully healed. Kaya nahihirapan ako magpatawad. May naalala pa pala ako dito sa part na to. Bigla ko lang nung nabasa ko yung yung part na it simply allowed the offender to repeat the cycle of harm without true accountability. Maybe because hinahayaan lang natin silang tuloy-tuluyang gawin. Sino? Di ba? Sa tingin mo, makarinig yun gago. Admit mo na lang. Wala akong pakialam. Okay. So, teka. Para lang magets mo kasi ang hirap i-explain pagbabagal. So, feeling ko may kasalanan din yung hindi mo sinabi. Gaya nung sinabi ni Ate Kineme na, kasi inayaan nyo lang eh. Hindi. Na-experience natin yan. Dun sa particular person na yun. Na-experience ko din with a certain person din. Sino naman yung person na yan? Para Kineme. Diba? Oo. Kasi, iniisip ko, sa part na yon fault ko yon. Kasi, hindi ako naging open with what I feel and hindi ako nakapag-set ng limitations ko. Boundaries ko. Tapos hindi namin matimingan kung paano namin sasabihin. Kasi may experience kami na pag sinasabi namin yung mga ganon in the past,
binablock niya agad and naibabalik niya agad sa amin. Mm-mm. So, dumating kami sa point na paano natin to i-deal with nang hindi mangyayari yung ganon. Kaya lumabas na nung nagkaputukan na pinag-uusapan namin siya, ako yung pinaka-plastic. Mm-mm. When in fact, at first ako nga yung mediator. Tapos, napipiko na lang din talaga ako dahil na-offend din ako and mga ganyan yung mga pinagagagawa. Mm-mm. Pero hindi ko kasi masabi ng tama. Alam mo yun? Kasi parang every time na magkikita, kailangan masaya. Kailangan kasi trabaho yun. Mm-mm. So, pag iniisip ko, kasi nung nagkausap din naman kami after, parang sinabi niya rin naman na may mga times din na na-offend din siya sa mga jokes ko. May ganto-ganto din, very insensitive din ako. Kasi yun yung mga sinabi ko very insensitive ka sa jokes mo, na-offend din yung mga tao, and lalo na kami, na-offend kami. And sinabi niya rin sa akin yun, na bakit ako hindi naman ako nagrereklamo pag ako na-hurt sa mga jokes nyo or feeling ko insensitive kayo din, ganyan-ganyan. Feeling ko naging problem is yung dynamic kasi na buo sa grupo namin yun is parang i-take everything as a joke kasi yun yung parang pinaka-nature ng work namin. I mean, hindi naman pinaka-nature. Part of our work. And even before naman gaganon is ganun talaga yung naging dynamic na. So, jokes without filter and then without telling the other person or without asking the other person kung na-offend ba siya or na-hurt. Yeah. Kasi siguro part din nun is takot kang malaman kung na-offend siya. And at the same time siya din. Kasi doon naman nagro-root yun na kasi parang pag tinanong magiging official na pag nasagot diba? Pero, yun nga yung pagkakamali ko. Kasi ngayon, ang ginagawa ko na is, pag may something akong nasabi, kasi syempre hindi ko naman mapipigilan yung bunganga ko din minsan na makapagsabi ng offensive pala. Pero, somewhat, because of that incident, hindi naman incident, ano man tawag doon? Because of that, pwede na yun, parang tutunan ko na rin na parang mag-isip ng mabuti 10 times before ako mag-speak. Kasi nga, alam kong may power yung bunganga ko na maka-offend. Even sa'yo, di ba? Pag, kumbaga, kung pumunta tayo sa early years natin or even before our relationship, mas offensive akong magsalita. Mas direct. Very direct kasi, very no filter. Yeah. Pero natutunan because of our relationship din throughout the years and yung mga experiences ko with other people na ganyan, natutunan ko na rin na parang tanungin sila na, uy, baka na-offend kita, pasensya na, ganyan-ganyan. Pero very, very unlikely na yun mangyari. Kasi nga, natutunan ko na din na mag-isip ng 10 times, 100 times bago ko bitawan yung salita. Yung parang gano'n. Which is tama naman na-learn mo yun. Ayun. Ayun yung topic natin. So, ayun. Okay, yung next. Nasagot ba natin yung ano bang pinagkaiba nung anong pagkakaiba? ng enabling at pagpapatawad? Sinample ko pa lang yung isa So, ano bang pagkakaiba tama nun? nga naman. Hindi, parang feeling ko baka yun nga yung shortcut na. I mean, kasi nag-share na tayo ng experiences Pero baka ang shortcut is pagpapatawad nga is talagang fully mo ng pinatawad without holding any grudge or what. Tapos enabling is parang nasa process ka pa rin. So siguro ang key takeaway dito, kapag pinatawad mo yung isang tao, you have to let them know that it's their last chance na gawin yung bagay na yun. Kasi if not, they will still do it. Or they might still do it. Diba? Kasi hindi naman siya aware siguro sa mga nangyayari. Doon sa una kong example, yung sinasabi ko. Tama, diba? So, kailangan mong i-remind yung tao na yon na
Hindi to pwede. Na medyo off ka na. Para hindi maging enabling na hinahayaan mo lang na maging ganun So sa'yo, nangyayari yan at sa ibang tao, magagawa niya pa yan. Yun. Feeling ko very very thin yung line dito sa part na to. Very thin ba? Parang very malayo nga yung forgiveness and enabling. Okay, sige. Say your piece. Why? Wala lang, parang sa understanding ko is parang basta parang ganun. Parang very different. Malayo naman siya. Very different sila. Or, ewan, let us know in the comments. Kasi medyo... Yung nung nag-briefing kami, sabi ko, itong tanong na to, medyo mahirap siya sagutin. So, hindi natin kailangan sagutin to ng official. Kaya tulungan nyo kami kung may input kayo. Kung may insights kayo. Kasi dito habang nagsasalita kami, wala kami masyadong maisip. And even before. So, baka meron kayong insights about it. Tsaka baka ma-differentiate nila for us to understand. Yeah. Kasi for me right now, parang malayo. Oo, parang saka naman parang thin yung line niya. Okay. Pero let's see kung anong insights niya. Okay, let's move on. Okay. Ito naman yung isa pa. 'Di ba? Yung burden of pakikipagbati din, isa din to sa mga rason at nakakapag-root ba? Okay. Para kay Lord. The use of God or religious guilt to force victims into forgiving. Often prematurely para lang mapanatili ang peace o ang facade ng isang either perfectong pamilya or good friendships. Perfect image and star image. Hindi iba yun. Yun. Ikaw tatanungin ko dyan kasi sige. Wala akong maisip Ako dito sa part na to is feeling ko gamit na gamit siya lalong-lalo na sa Pilipinas. Why? Kasi Catholic tayo. Religious country ang Religious Pilipinas. country si Philippines. Kaya lagi sinasabi na gawin mo na lang para sa Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa ba? Tao ka lang. Nagets ko na sinabi mo yun. Ang Diyos nga nagpapatawad. Sino ba naman ako? Ganyan. Spontaneous ko na naalala, hindi ko yung naisip kanina. So parang lagi siyang ginagamit dun sa mga biktima na parang, patawarin mo na lang. Hindi naman na yun magmamatter sa kabilang buhay, which is true din naman. Pero at the same time, may mga offenders na halimbawa may mabigat na ginawa nasa labas ng kulungan, I mean wala sa kulungan in a sense, so they can still do it if given the chance. So ayun, parang lang ako dito, okay siyang gamitin na magpatawad para sa Diyos. Pero let's make sure din na hindi siya gagamitin at para ma-take advantage ng mga offenders. Siguro one best example for this mini topic ba to? Yung para kay Lord. Is yung napanood natin sa Tony Talks. Sabihin ko din siya. Yung, alam niyo yung ano ba to, na aksidente yung pamilya tapos siya lang natira. Sa NLEX, NLEX ba yun? O basta siya lang natira sa buong pamilya niya. Tapos, ang tawag dito, very grabe yung fate niya. Naiyak nga kami while watching that. Tapos sakto, very timely talaga yung biglang nag-recommend sa YouTube na panoorin. So, pinanood namin. About forgiveness siya na parang tinanong siya doon ni Tony Gonzaga kung napatawad niya, yung mga ganon. Pero ang tapos chinek niya pa yung mga pamilya. Oo, ang pinaka nag-mark sa akin doon is paano ba to? Napatawad na kita. Parang, ano nga ba yung sinabi niya? Napatawad na kita sa mata ng Diyos, ganyan-ganyan. Pero may batas tayo. Sa mata ng batas, yun lang yung haharapin. Oo. Non-verbatim. Parang ganun. Parang, panoorin niyo yung interview. Nakaka-inspire siya. Lalo na for someone like me na
Hirap magpatawad. Hirap magpatawad. Grabe yun. Isipin nyo, asawa niya, anak niya, and may iba pa mga kasamang tao sa aksidente na talagang namatay, nabangga ng bus. Tapos ang una niyang naisip is yung pamilya ng driver ng bus na sino magpapakain. Kapag nakulong si ano. Tsaka 'di ba na anong tawag doon? Natigil yung operation for a month nung bus company. Tapos inisip niya pa lahat ng pamilya ng mga konduktor, bus driver. May mga trabaho kasi Oo, na parang sabi ko ang amazing naman, sobrang amazing ng heart niya, sobrang amazing ng understanding niya. Kasi even by just thinking of it, na parang ipot ko yung sarili ko sa situation na yun. Hindi ko alam kung kaya ko yun eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang gano'n. Ibang klaseng yun din. Iba kasi siya ibang tao siya. I mean, ibang siya. Ibang breed siya. Oo. Pero grabe yung faith niya kasi kay Lord. And sana, maganda yung ginawa niyang yun. Kasi feeling ko naman talaga accident din. So hindi naman talaga sinasadya. Pero dun sa mga, gaya ng mga Sabi mo na. Pwede ba yung word na yun dito? Hindi ko alam pa. Diba? Kaya hindi ko sinasabi. Okay. So para dun sa mga ibang klaseng tao naman. Paano ba natin? Para mag-gets nila. Sa mga walang ya. Para sa mga SA. Sex offender. Ayan. Yan, pwede na siguro yun. Sa mga sex offenders, yun yung parang dapat hindi i-tolerate. Okay, mapatawad mo for your heart and for your peace. Pero kasi since na-open mo na yan, ako as a victim of that, alam mo yan, di ba last year, nung pumutok yung issue about it, na nagsalita na rin ako about dun sa topic na yun, sa sexual abuse na nangyari sa akin. Paano ba? Very eager ako na makamit yung hustisya, not just for me, pati for Kuya Gerald, for the other victims who are very afraid na aminin na rin sila, na abuse din sila. Pero ang dami kasing nangyari along the way. For those who are asking na ano na nangyari sa kaso, ganyan. Kasi sobrang init niyan last year, 2024. Tapos talagang tuloy-tuloy. Nagkaroon pa kami ng movement, courage movement nung January. Pero ang dami kasing ang daming nangyari na parang yung attorney namin hindi na nag-push through. Ang daming yung na-prolong. Feeling ko it gave me time to think about my decisions about that. Na paano ba? Na inuna ko na muna yung sake ko ng mental health ko. Oo, kasi grabe naman kasi yung kinain ng time na yun. Kasi for the longest time, I thought, paano ko explain? For the longest time, I thought, okay ako. Pero nung pinakwento sa akin nung attorney, like, isulat para magamit sa iyak ako ng iyak kasi naging vivid bigla. Oo, naging vivid bigla. Kasi pinapahanap din sa akin yung mismong place. So, hinanap ko sa Google Maps. Tapos parang na-relieve ko yung trauma na during that time, hindi siya trauma. Parang ganon. Ang hirap i-explain, pero ayun nga. Kaya dumating ako sa point na parang tinanong ulit ako ni Kuya Gerald if this year, if willing pa ba akong mag-push through sa case, ganito ganyan. Sinabi ko na lang talaga is ayoko nang
ayoko ng Maapektuhan ulit ng mental health. oo, ayoko na. Parang Mas pinili mo ngayon yung sarili peace. ko. Oo. Kailangan ko na There's siyang, nothing wrong with it naman. kasi grabe yung effect niya sa akin. As in, na parang nag-freeze ako ulit. Basta ganun. So parang sabi ko ay, hindi na siguro, hindi na. Mm-mm. Parang ganun. So, ayun, naipasok ko lang doon. Okay. And wait lang, yung balik tayo dun sa para kay Lord. Naalala ko lang din yung story ni Cherry Pie Picache. Yung nag-murder sa parent niya, nanay niya ata. Pinatawad niya rin. Okay. Parang na pinanood mo yan na ano ko din, narinig ko. Oo, sobrang amazed din ako. Kasi pinatay yung magulang mo. Yung ano din yan, sa experience mo. grabe, no? Pag feeling ko matagal mo nang, hindi din sa tagal pero sa ano ng experience mo, nahinog ka na sa experience, matututunan mo na lang di magpatawad. Feeling ko. Pero ayun, may tatanong pa akong isa. Okay. Maihabol ko lang dito sa para kay Lord. Ano naman kaya ang take mo dito sa issue na to sa Pinas ngayon? Yung papaano mo masasabing patawarin mo para kay Lord ang nag-cheat mong asawa? Kasi walang divorce, di ba? So magtiis ka na lang dyan sa asawa mo. Parang ganun. Tama pa ba na ganun ang mindset ng mga Pilipino ngayon? Magkaiba rin kasi yun. Parang, ang tawag dito, pwede mong patawarin, pero yun nga din, parang Hindi lang sa nag-cheat pala, kasi hindi naman to about cheating. Kunwari abusive, binubugbog. Ano na lang, para kay Lord, kasi mag-asawa na kayo, kinasal na kayo Sa mata ng Diyos, yan lang yung sa akin hindi okay yun. I mean, if ganun yung mga case na talagang may abuse, may jugjugan na naganap. Bugbugan or what. Dapat talaga mabigyan nyo ng una, justice. Pangalawa, hiwalay talaga kasi napagbuhatan na ng kamay. Hintayin pa ba nating mamatay yung inaabuso? 'Di ba? So siguro yun dapat yung mga isa sa may exemptions pagdating sa sa ganyan. Kasi alam ng mga offenders na hindi makakawala yung asawa kasi kasal na. Kasi nga walang divorce. Nakatali ka na. Ganun yung mga sinasabi. Ayun sana yung yung ma-approve ba? Yung mga divorce na ganyan na talagang para sa gantong klaseng situations. Kasi hindi naman lahat pinapalad sa mga napapangasawa. Yung iba naiipit na lang. Kasi nga, wala Kasi nung una okay. Tapos biglang nung naging kinasal na, tapos after iba ilang na. years, binagbog na. Yun yung mga nakakaawa na dapat meron chance sana na makaalis pa. Pero hindi binibigyan ng government ng chance yung tao na makaalis doon. Kasi nga, sila ayaw nila ng ng divorce. Kasi nga Catholic country. Yun. Ayun na naman. Papaisip ako sa mga okay. So, natapos tayo dun sa ating topic na yung burden ng pakikipagbati or reconciliation. So, una pa lang yun. And then What if? I-part 2 na lang natin yan. Gutom ka na. Hindi na tapusin na natin ito. Mabilis lang naman. Okay. At saka baka kasi, mo. Okay. Ay, totoo ba? Oo. Umabot dyan? Hindi ko alam. So, diba? Ang bagay kasi natin magsalita. Sige, tapusin na lang natin ito. Familial scars or toxic forgiveness? The unforgivable debt or utang na loob? Can parents or elders commit unforgivable acts and still demand respect and forgiveness based on utang na loob they feel is owed to them?
ang utang na loob na hindi matatawaran. May karapatan pa ba na humingi ng respeto at pagpapatawad dahil sa utang na loob na inutang mo raw sa kanila? Moraw sa kanila. Sa kanila. Ikaw, Bakit ako? anong take mo? Ba hindi. Para sa akin, dapat pagka nakagawa ng kasalanan, Na unforgivable. na unforgivable of course, is tabla-tabla yung utang na loob. Mm. Iba naman kasi yung pagtanaw mo ng utang na loob sa pag-enable sa ganong klaseng ugali or kung ano man yun. Hindi pwedeng gamitin yun as a shield nung offender ng tao na yun para na makakuha ng respect at saka pagpapatawad if malala yung ginawa. Paano mo yun Ala, babayaran ng utang na loob? Ano yun? kinuha yung isda. Hoy! Meron pa pala dyan. Galing na, alam niya na busy. Okay. So ayun lang, ayun yun naman sa akin. Na hindi pwedeng gamitin yung utang na loob shield. Oo. Sa akin din. Agree ka? Tsaka may mga na-cut off na akong ganyan. Na hindi sila relative pero may mga utang na loob ako sa kanila. Pero Hindi lang sa relative to mag-a-apply. oo, sa mga taong may utang na loob kayo. May ganyan din ako na na experience na Ay, oo hindi nga pala. nag-a-apply sa akin yun eh. I mean, pag talagang for me, grabe yung ginawa mo and No, unforgivable, no talaga. Hindi ako, I mean, nagbibigay nga ako ng chances, pero pag naubos na yung chances, wala na talaga yun. That's it. Ayun. Okay. The black sheep consequence. What happens to the person who refuses to forgive? They are often ostracized, labeled as matigas ang puso, hard-hearted, or accused of destroying the family unity. Or even friend group. Yeah. Diba? Sample lang naman yung kasing Okay. Anong tanong? Ang tanong. Masaya ka ba? Anong pagtatanong ko dito? Ano na lang take mo dito sa anong to? Tama ba na maging matigas ang puso? Or dapat papagpatawad ka? Nahihirapan yung puso ko ngayon na magsalita. Kasi ako yung tamang-tama dito. Kaya ikaw tinatanong ko dyan. Ako hindi matigas puso ko sa part na yan. Hindi kasi nga siguro nga kasi sa sobrang dami kong na-experience in life na kasi very gullible ako. Even now, 'di ba? Tsaka mabilis ako mag-trust ng tao. Kaya ko nga ikwento sa inyo buhay ko kahit 3 minutes pa lang tayo magkakausap eh. Ganun ako ka trustworthy sa tao. Pero Ka-open. dahil sa experiences ko about certain people na ganyan, dun ko siguro nabuo yung walls ko. Pero hindi ko rin masasabing matigas ang puso ko talaga. Kasi nagbibigay nga ako ng chances. Nililabel lang kasi yan ng mga Oo nga guys. Pilipino, ng mga tao. Hindi kasi not everyone is like me naman. I mean, pagdating sa ganon, yung magbibigay mo na ng, okay, 5 chances, 10 chances. Pero pag naubos mo yung mga chances na yon, talagang cut off ka sa akin. It don't matter to me anymore. Parang ganon. May ibang tao kasi talaga na parang sila naman yung problema. Sila yung sarado yung isip nila. Parang pag in-assess mo yung situation, parang nag-overreact ka. Pero magte-take over na yung ego nila. Di ba may mga ganun? So iba-iba naman kasing iba-ibang tao. Pero ako nga, gusto kong matutunan nga na gusto kong matutunan nga na mag fully forgive
without bothering me anymore. Yun yung gusto ko talaga Di matutunan. pa ba kaya yun? Hindi, nahihirapan ako. Mm. Like, kunwari, sabihin ko, parang tagal na yun, hindi na ganyan. Pero, pag inisip ko yung mga times na, ano nga bang ginawa sa akin itong mali? Tapos pag naisip ko, na-relive ko, parang napa-OA ko, pala ako. May mga minsan kang ganun. Hindi, wait lang. Iba yan. Nagiging fresh ulit yung situation for me. Parang, it happened a while ago lang. Parang ganun. Yung sinasabi mo, ano sinabi mo kanina? Na parang may napapaisip ka minsan na napa-OA ako. May ganyan din ako. Oo, madami. Napa-OA ba ako? Na parang ano pala parang ako pala yung sarado yung isip sa sitwasyong to. Kasi nag-overreact ako. Pero late ko nang na-realize. Pero I make sure na i-address ko yun sa tao. For example, ano naman, kudos to you on that naman. Kasi nga ayoko nga nang may kaaway talaga. Kasi nga nung bata ako, overthinker ka kasi din sa mga part na yun eh. Oo. Nung bata kasi ako nga, ang tawag dito, mahilig ako mga pag-away sa mga Facebook. So, yung parang mas unbothered ako nung bata ako. Yun yung medyo nami-miss ko sa kabataan ko. Yung pagiging unbothered ko before na parang kahit may kaaway ako, ganyan. Pero, ngayon kasi parang syempre nag-mature na, yung parang mas pipiliin mo na lang na peaceful ang buhay. So, parang ayoko na lang may kaaway. Ganun. Parang nawala na ako. Hindi, kaya humihingi, kaya ina-address ko dun sa tao na I did wrong. Okay. Ito na muna tatanong ko para mabilis tayo. Ano nawala yung naghalo-halo na yung Okay lang. Pero isa-stir ko lang, ibabalik ko lang ulit doon. Okay. So, ano naman yung masasabi mo dun sa mga taong nagle-label dun sa mga matitigas ang puso? Kasi ikaw yung nalilabel ng ganun eh. So, ano yung parang gusto mong sabihin sa mga taong nagle-label agad na matigas kasi puso niyan eh? Siguro wag nila agad i-judge yung tao kasi iba-iba tayo na experiences in life. Yes. May mga bagay na kahit anong explain mo, kahit gaano ka katalino, kahit 1 million pa IQ mo, if never mo na experience, you'll never know the pain. And you'll never know how hard it is to get out of that situation. Tama. And sometimes kasi, for people talaga na may trauma and talagang hurting or even nag-heal na pero andaling mag-open ulit ng wound, hindi madali talaga yung scarred ganon. kasi eh. Tsaka kasi nga, lalo na kung kunwari very malala talaga yung nangyari sa kanila. May hirapan na sila na kunwari, masabi mo lang na may makita kang red flag sa isang taong to. Ano na yun? Parang sign mo na agad, yung iba ganun, sign na agad yun na parang ay, cancel agad sa akin tong taong to. Hindi ko na agad to mapapatawad kasi ganyan din yung ko dati. Pero parang napaisip ulit ako bigla ngayon na parang dapat hindi natin kasi kino-compare. Ang hirap. Ang hirap kasi naglalaban-laban na yung mga sa isip ko. Pero hindi, sige. To make it short and clear, wag natin i-judge yung mga tao na matigas ang puso nila or ganto-ganyan. Or wag nating i-label na matigas ang puso agad. Kasi hindi nyo alam yung pinagdaanan ng tao. Maybe we can ask, why are they Yes, but that? If they tell you sumagot, na na parang no, I'm not comfortable to share, wag na natin pilitin. Kasi ibig sabihin, wag usisa. Hindi siya open for that. Pinaprocess pa niya. Tapos hindi ka pa involved dapat. Yun. Tsaka feeling ko kasi sa lahat ng aspeto, kailangan lang natin intindihin, number 1 is hindi tayo pare-parehas. How we deal with pain, how we process things, perceive things. Basta yun na lang,
feeling ko ang number one, isipin natin na iba-iba ang tao. So, hindi mo pa pwedeng sabihin na parang, ba't ako? Ang dali ko lang ganyan. Hindi mo masasabi yun. Kasi ako iba-iba. nga, yung bilis-bilis ko mga patawad. Isipin mo lang kasi ganito. Yan, pwede. yung mga ganyan. Kaya minsan yung pag yung ibang friends, di ba, parang, kasi nung bata-bata ako, ganyan ako mag-advise. Ang dali lang yan, ganyan. Tapos parang, Sa'yo, madali. Na-realize ko nung tumatanda ako na parang, hindi pala pwedeng napaka-toxic ko pala. Kaya ngayon, pag may kunwari mag-share sa akin. Nakikinig lang din ako kasi. Oo, tapos wala na ako masabi. Tapos pag tinanong na lang nila ako, inaano ko. Tapos lagi ko sinasabi, pag mag-share ako na parang, sige, mag-share ako about my experience, pa pwedeng katulad, pa pwedeng malapit lang, pa pwedeng malayo. Parang ganun, basta mag-share ako. Pero alam ko na syempre hindi naman iba-iba nga tayo, ganun. Tama. Pasensya na, parang ang gulo-gulo ng mga sinasabi ko. Hindi, okay lang, may laman naman. So, last May na laman. topic na to ha. Hangin. Charing. Last na subtopic to ng toxic forgiveness is protecting your peace. When is the final act of self-love, cutting off ties, ghosting, cutting off ties, ghosting, blocking a relative, but para Ulitin nga. relative. Ulitin mo. When is the final act of self-love, cutting off ties? Para Dali na. When is the final act of self-love, cutting off ties? Ang awkward na nun. Ghosting or blocking a relative. And choosing a permanent distance over forced conditional forgiveness. Kailan daw yung final act nang pipiliin mo yung sarili mo na makinig na i-cut off na lang yung ties with a certain person To protect your peace. and choosing talaga yung permanent distance yung talagang wala na talaga siya Kesa over forced lang. na conditional pa yung forgiveness. Parang tinagalog lang natin. Kaya, okay, this question is for you. let us know in the comments. Hindi, siguro sa akin, for me, yun nga, pag lumagpas na dun sa kayang ibigay ng, hindi, may share na lang ako. Ayan ako po, putang ina, isang oras to. Hindi, sorry. Hindi, pagdating sa love. Cohesive love, cohesive. Okay. Pagdating sa love, one thing that I learned and realized throughout the years, sa dami na naging karelasyon ko, is 582. Pag sinabi ng puso mo na mag-go pa at kaya pang patawarin, i-go mo yon. Huwag ka makikinig sa isip mo. Kasi ang isip mo is ipoprotect ka niyan para hindi masaktan yung puso mo. Pero, along the way, kunwari ilang years na, may pagsisisi yun deep inside you na i-haunt ka. Na what if ganito, what if ganyan, what if ganon. So, ang point lang dun is, as long as sinasabi ng puso mo na kaya pa, kunwari, kaya mo pang mahalin tong taong to, or kaya mo pang i-forgive tong taong to, i-try mo. Kasi darating yung time na yung puso mo na yung magsasabi sa'yo na hindi mo na kaya. Unless yung kasalanan is physical and costing you your mental health na. Diba? Iba yun. Sa part na yan, hindi ko alam. Kasi, hindi ko na-experience eh. Yung bubugan? Hindi ko na-experience. Kasi yung iba talaga, kasi diba? Baka mamaya may makapanood dito tapos tinake yung advice mo na ganon. Na kaya ko pa. Wag po tayong martir naman na kapag sinakta naman na nangaliwa na ay wag nang anuhin yun. Hindi, yun nga, ang rule ko naman kasi sa sarili ko is pag may physical abuse na at mayroon ng ano yung isa? Physical abuse at cheating, talagang no questions asked. Talagang bye-bye. Yun naman yung boundaries. Pero ang sinasabi ko lang is para walang pagsisisi sa huli. Parang ako, ayoko na nga sabihin. Hindi ako nang i-influence pero ito lang yung akin lang to. Ito yung nag-work for me. Nakikinig ako sa puso ko. Hanggat sinasabi ng puso ko na kaya pa, ilalaban ko. Pero, kasi sa ilang beses ko na-experience to, yung puso ko na yung nagsasabi din kung kailan tama na.
may experiences din kasi ako na laging isip lang pinapagana ko. Tapos nagsisisi ako sa dulo. Oo, yung parang hindi ko naman sinasabi may pagsisisi pa ako ngayon na. Kaya baka parang ganun yung reaction mo eh. Hindi, sabi ko, sino doon? Hindi. Hindi yun yung ano ko. Hindi na mga bata pa ako. Mga 14 pa ako, yung mga nagpe-playtime wala pa ako. yun, ting. Oo nga, pero nung time ko sa yun, very isip yung pinapagana ko. Buti isip pinapagana mo nun. Hindi, yung mga first ko, puso. Kaya ako napagana yung isip may ko. first ka pa? 14 yun? Hindi, 14 ko kasi, first boyfriend ko na pinuntahan ko talaga sa Manila. Oh, wait lang ha, hindi yun tama guys ha. Kasi underage ako noon, minor ako noon, wag niyong gagawin yun. It's not correct. And it's not queenly. Bata pa ako noon, pero sinishare ko lang. Not to inspire. But to brag. Hindi. Basta wag niyong gayahin. Okay. Sa mga kabataan, wag niyong gayahin yung ginawa ko. Let's ask na this. Okay. Sa mga audience natin, tayo po ay nasa heart-to-heart talk. At meron lamang po tayong isang katanungan. Kailan nga ba dapat magpatawad? Sagutin yan sa aming mga comment boxes. Mamili lang ng letra. A. Yes. Kailan ba dapat magpatawad? Yes. Title ng episode na ito. Isa niyo yan. Sa 2-3. Totoo na. Yun nga. Ayun na. So, ay, seryoso yun ha. Tanong namin yun sa inyo. So, tanong nga namin to sa inyo yung kailan nga ba dapat magpatawad? Mm-mm. So, sagutin nyo yan sa mga comments, guys. If mabasa nyo to, mapanood nyo to or marinig nyo to, punta kayo sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. Instagram, TikTok. Kahit saan. Oo. Spotify, YouTube, lahat yan may comment section. I-message nyo kami kung nahihiya kayo mag-comment. And lagay nyo lang, kailan nga ba dapat magpatawad dun sa unahan? Kasi baka naman magtaka kami, bigla kayong sumagot dun. Ano sinasabi nito? Oo, please lalo na ako, please let me know. Kasi gusto kong malaman kung paano dapat magpatawad. Kasi ito yung gusto ko talagang i-focus on. As Miss Universe. Hindi, as parang improvement ba? Para ma-improve ko yung sarili ko. Yeah. Siguro dapat maglagay tayo ng NGL link, no? Para kung nahihiya sila. Meron namang dump account. Dump account. Go. Dump account nyo, gamitin nyo. So, yun na nga. That wraps up our today's conversation. We hope na marami kayong natutunan na valuable sa aming topic for today. And if you did, please go ahead and give this video a like. Makakatulong po sa amin yun ng malaking-malaki. And please subscribe and ring the bell sa mga nasa YouTube dyan. And follow us on Spotify para updated kayo sa mga new episodes namin. Yeah. So we always love hearing from you. So share your thoughts, whatever, below. In the comments. Or even messages nga kapag nahihiya kayo. At kung may mga suggestions kayo na topic, ganyan, please let us know via comments or DM. So, yun. Thank you for staying and thank you for supporting our channel. Let's stay inspired, let's stay consistent, and we'll see you sa susunod na episode. Dahil sa podcast na to, walang bawal pag-usapan. Yay, bye-bye.